Smaug labang kay Vhagar. Sinong mananalo? Ngayon, maaaring isipin ng iba na laban ito ni Vhagar dahil sa laki. Hindi rin mali na maging kumpiyansa siya. Isa siya sa mga huling dragon mula sa pananakop ni Aegon. Napakalaki niya at suportado yon ng laki ng katawan at apoy niya. Tinangkang harapin ni Melee si Vhagar, ngunit nadurog siya. Isa si Vhagar sa pinakamapanganib na dragon sa screen. Pero si Smaug ay hindi isang walang isip na hayop. Yan ang bagay na maaring hindi mapansin ng mga tao. Si Vhagar ay parang isang dambuhala at mapanganib na hayop. Si Smaug ay nakikipag-usap talaga. Siya ay mapanlinlang, mapagplano at mayabang sa paraang nagpapakita ng katalinuhan sa labanan. Alam niya kung saan ang kanyang mga kahinaan. Alam niya kung paano ito protektahan. At mag-isa siyang kasama ang kanyang kayamanan sa loob ng 100 at 50 taon na wala siyang ibang ginawa kundi mag-isip. Nabuhay siya matapos itapon sa tunaw na ginto at parang tubig lang yon sa kanya. Nakalika rin siya ng hurricane sa simpleng paghampas lang ng mga pakpak niya habang papalapit sa Erebor. Ganito kasi. Isang mas maliit at mabilis na dragon ang tumalo kay Vhagar. Mas maliksi si Smaug kaysa kay Vhagar. Kahit magkahabig sila ng laki, Gumagamit siya ng otak na wala si Vhagar. bawat diskarte na subukan ni Vhagar, Naisip na agad yon ni Smaug. Si Vhagar ang may laki, pero si Smaug ang may lahat ng iba pa. Panalo si Smaug.